kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas nakakapanood ng online sabong? Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahing talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so yun po ang maiinit na topic natin ngayon. No? Unahin natin itong nagkainitan itong si Kaufman, Attorney Kaufman at itong si Attorney Harry Roque, itong dating spokesperson ni FPRRD, no? Na sabi doon ng si Attorney Kaufman na huwag makialam sa kaso ni Duterte. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin. Ito po ay very delicate matter to tackle because alam naman natin lahat ito kaalyado natin. Puro ito DDS. Alam naman natin, no? Kasi masama naman siguro kung ibabash natin si Attorney Harry Roque. Yan si Attorney Harry Roque isa diehard at loyal ito ni FPRRD. At ito namang si Kaufman, Attorney Kaufman, ito rin ang attorney ni FPRRD na ipinagtanggol lang niya ang kanyang kliyente sa kung ano-ano mga pwedeng posibleng mangyari. Diba? So, mamaya i-explain ko sa inyo ang kabuuhan nito, bakit nag-away itong dalawa, no? O away ba ang tawag dito, no? Magre-react ako basing on my opinion, okay? Para ito sa ikakabuti ni President Duterte, ang ating Tatay Digong. Okay, mamaya pag-usapan natin 'yan. At ito, pangalawa nating pag-uusapan, sobra pong lumala na ngayon itong online gambling. Kaya itong si Erwin Tulfo ngayon sa kanyang press briefing ay talagang kung siya ang tatanungin ay gusto niyang i-eradicate itong online gambling. Alam nyo, dito sa Donmar TV, hindi natin ikinampanya itong si Erwin Tulfo. Kasi po, kaalyado ito ni Bongbong Marcos sa kanyang bagong Pilipinas. Pero, gusto kong i-appreciate itong ginawa ngayon ni Erwin Tulfo. Kahit hindi ito DDS, kahit kalaban ito sa politika ng PDP, pero ako naman ay humahanga sa kanyang stand dito sa online gambling. Mamaya i-explain ko yan bakit tama itong ginagawa ni Erwin Tulfo. Pero i-react pa rin natin yung mga posibleng mangyari. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan natin kaagad itong issue ngayon ni Attorney Kaufman at itong si dating spokes Attorney Harry Roque. Okay, pasok! Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating yan ang pinakaunang narinig natin na reaksyon nitong ni Kaufman. Ito raw si Attorney Harry Roque ay nagpagulo sa kaso ni Tatay Digong. Yan ang kay side ni Kaufman Pulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Pero, dinipensahan ni Roque. Nag-reason out po itong si Roque na hindi man ako nakigulo. Yan ang rason ni Roque. Okay, mamaya i-explain ko yan lahat bakit nasabi yan ni Roque at bakit nasabi yan ni Kaufman. Nasa frontline ng balitang yan si Mod Gualvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, imagine that one mainit ang kanyang ulo ni Attorney Harry Roque. So this means something. Seryoso siya nang sinabi niya na itong si Roque, nagpagulo lang ito sa kaso namin ni Tatay Digong. Yan sabi ni Kaufman meaning to say, naaapektuhan na ang kanilang trabaho. Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni sobrang panggugulo. Siya na mismo nagsabi niya si Kaufman Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte. Sa isa sa mga vlog siguro ni Attorney Harry Roque, nabanggit ni Attorney Harry Roque
na ididemanda ang Dutch government. Ako lagi naman ako nakasubaybay kay Atty. Harry Roque ha. I think narinig ko rin ito na sinabi ni Atty. Harry Roque, pero nakalimutan ko na meron palang ganyan na I think nasabi yun ni Atty. Harry Roque out of frustration niya sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong, no? So, alam niyo naman na itong attorney ni Tatay Digong is medyo ang kultura nating mga Pilipino sometimes hindi lahat maiintindihan. Okay, mamaya explain ko yan. Gusto kong unawain si Kaufman Gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa raw ng buong defense team. Dahil sa ginawa ni Atty. Harry Roque, napapahamak na yung trabaho nila sa defense team ni Tatay Digong, itong mga attorney ni Tatay Digong. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya Imagine na to, naggrabe na itong comment niya patungkol kay Roque, okay? sa Duterte o kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque. So, ano si Roque ha? Dinipensahan niya ang kanyang sarili. Attorney siya alam niya So sabi niya, alam ko naman yung limitations ko. Sa Code of Ethics, alam ko kung hanggang saan lang ako. Bumanat itong si Roque sa Dutch government na siguro itong mga attorney ni Tatay Digong is very sensitive about this. Okay? Kasi sa atin sa Pilipinas, nakasanayan na natin Anytime pwede natin batikusin yung gobyerno natin, di ba? Pero dito, sa The Hague, sa Dutch, sa tingin ko naman, they don't practice that kind of ugali siguro. Na pati itong si Kaufman, na iniisip niya ipagtanggol ko itong si Tatay Digong, so paano ko ngayon ito ipagtatanggol, na here comes a Filipino spokesperson pa ni FPRD, ito yung nagpagulo sa aming diskarte. Parang ganun yung nangyari mamaya, i-conclude ko itong pangyayaring ito Okay, naginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko Nag-giveaway si Roque dyan Nung nalaman niya na meron talagang defense team na walang Pinoy na lawyer nang kukunin, dumistansya naman si Roque. Naalala ko pa yun naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niya makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. Which is, I agree with you, Roque. At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Yun. Yun ang pinaka-reason, which is I believe in Roque. Dito, okay? Pakinggan. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Nagbabalita mula sa front. Okay, so heto unang-una, naiintindihan ko itong si Attorney Kaufman na naimberna, nagalit dito kay Attorney Harry Roque. Kasi po, yes, totoo yan. Naaapektuhan na sila sa mga banat ni Roque dito sa Dutch government. Ako naiintindihan ko yan Kasi imagine na meron kayong diskarte kung paano nyo papanaluhin itong si Tatay Digong sa kasong ito. Tapos, here comes si Attorney Harry Roque, banat rin ng banat ng kung ano-ano. Okay? So, naturalmente, magalit talaga si Attorney Kaufman. And I understand about that. Kasi po, unang-una, si Kaufman at itong si Attorney Harry Roque, hindi ito magkaibigan. They are not close. Parehas silang attorney. Pero siya lang ay dayuhan. Si Attorney Harry Roque is a Filipino attorney. Okay? So hindi talaga sila magkaunawaan. Also sa kultura ng Pilipinas. Alam naman tayo mga Pilipino, di ba? Sometimes lumalabas yung pagka-Pilipino natin prangka na talagang kung ano yung sasabihin, talagang sasabihin natin. Ang mga dayuhan medyo may pagka-professional, reserve ang kanilang mga sinasabi in public. Okay? So naintindihan natin si Kaufman dyan, nagalit. Dito naman, kay Attorney Harry Roque,
maiintindihan ko rin si Attorney Harry Roque kung bakit nakapagmura siya dito sa Dutch government. Kasi si Attorney Harry Roque, may alam rin siya patungkol sa batas. To the point na banat na lang ng banat itong si Attorney Harry Roque na sometimes hindi na namalayan ni Attorney Harry Roque na nakakasira na siya ng diskarte dito sa mga defense team ni Tatay Digong. So, how do I conclude this issue? I therefore conclude na may mali na dapat nating itama. Ano ang mali? Ang mali dito is ang mali naman ni Attorney Harry Roque is hindi niya sinasadya. O, yan ang una na na-observe ko. Hindi niya sinasadya. Kasi po, kung si Attorney Harry Roque is very passionate sa kanyang pagiging loyal kay Tatay Digong, sa kanyang pagiging dating spokesperson ni Tatay Digong. Kasi kilala niya si Tatay Digong eh. Kahit sinong tao na makilala mo talaga ang tunay na pagkatao ni Tatay Digong, magiging loyal na kaalyado. And I know, deep in my heart, na itong si Attorney Harry Roque, hindi niya tatalikuran itong si Tatay Digong. Okay? But because how passionate he is sa kanyang pagkampi kay Tatay Digong, sometimes ano na siya? Lumabag na siya sa limitasyon. Okay? So, ang payo ko lang kay Attorney Harry Roque, siguro maayos ito. Magprangka kang mag-sorry kay Kaufman na nasabi ko ito, hindi ko intensyon na gibain ang diskarte niyo, kundi I am just passionate kay Tatay Digong. Mag-sorry, konting sorry na yan, mauunawaan niya ng mga dayuhan eh. Di ba? At si Kaufman naman, sana, wag naman sanang salita sa media kung ano-anong sasabihin niya tungkol kay Attorney Harry Roque. Because Filipinos are very sensitive, especially na yung pinagsabihan niya ay isa sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Okay? So, alam nyo naman, ang mga foreigners is very also prim and proper at prangka rin. Masakit kapag sila ang magprangka eh. So, ang maipapayo ko rin kay Kaufman, sana, instead na aawayin niya si Attorney Harry Roque in front of the media, you might as well tawagan mo si Attorney Harry Roque na, sir, in Tagalog, magpreno ka sana sa mga vlogs mo o sa pananalita mo in public. Kasi po, nakakasira ka ng diskarte namin. Magprangka siya kay Roque. Hindi yung sasabihin na lang niya in public and it will cause, alam nyo naman, matutuwa na naman yung mga dilawan at itong mga loyalista. Yun naman ang ikakasayan nila eh. Di ba? So, yun lang ang akin. At si Attorney Harry Roque naman, if you have time na tawagan mo si Kaufman o kung ano man to say what you wanna say to them, do it, di ba? O kung i-reject ka, at least nag-approach ka sa kanila. Yun lang. Kasi kung ang goal natin dito ay makalabas si Tatay Digong, no? Lunukin natin ang pride natin at ego natin. Di ba? Ako naunawan ako kasi itong si Kaufman, syempre, na ano na rin ito eh, na-stress na rin ito sa kalagayan ni Tatay Digong. Plus, heto pa si Roque, no? May nabanggit pa, is lalong out of frustration yung ika nga. Okay? So, yun ang ano ko dito. Yun ang basa ko rito sa kanilang awayan. At mas lalo pa ito ngayon na kinagat ito ng mga mainstream media. Kasi paborito itong ibalita ng mga mainstream media eh, na mag-away-away na ang mga kampo ni Duterte. Yan ang paborito nila. Kasi kagaya rin yan natin, di ba? Paborito rin natin na mag-away-away na si BBM at si Tambaluslos. Parang yan lang yan. Okay? So, yan lang ang sa punto ko dyan, no? Yan ang punto ko. Kasi maliit na bagay lang ito eh. Pero Roque, so may chance ka na next time na every time magkomentaryo ka sa kaso ni Tatay Digong, ano mo muna, tingnan nyo muna yung mga pinagsasabi mo kung wala ka bang inaapakan, di ba? Yun lang ang sa aking payo dyan. Okay? So, I hope mare-resolve na po ito. Okay? So, punta na tayo dito kay Tulfo. Okay? Itong si Erwin Tulfo. Pakinggan muna natin ang speech niya ha. Tapos magre-react tayo. Okay? Tulfo, pasok! Ay, wala ka pala. Since I'm appointed as the chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is waiting for official statement from the committee. I would prefer though to make a statement upon consulting with the vice chair and the members of the committee. I am speaking for myself, not the committee itself.
because we haven't convened yet. Hindi pa kami nagkita-kita, hindi pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But if I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. Actually, sa totoo lang ha, buti pa itong si Erwin Tulfo, may common sense. Nung in-interview itong si Ralph Recto, sabi niya, hindi raw nabanggit ni Bongbong Marcos ang online gambling sa kanyang zona dahil pinag-isipan pa raw ng Malacanang kung ito ba ay i-eradicate or not. Sabi ko, common sense. Sabi pa ni Erwin Tulfo, ang dami na po mga biktima rito. Kailangan pa bang pag-isipan yan, Malacanang? Di ba? Sobrang babaw po ang rason ni Ralph Recto actually. Halatang halata na pinagtakpan lang niya si Bongbong Marcos. Tama, mamaya mapakinggan nyo ang sinabi ni Erwin Tulfo na sobrang dami ng pamilyang nasira. Sobrang dami ng nalulong sa utang dahil dito sa mga online gambling na ito. Yung iba gumagawa ng krimen dahil lang para lang magkapera, para may panglarong. Simple. Ralph Recto naman. Dapat pa bang pag-isipan yan? Kasi ang reason niya, malaki raw yung revenue dito. Yun kasi pera-pera lang kayo. Kayo may pera na kayo eh. Itong mga pobre nating mga kababayan na lulong sa gambling, wala kayong pakialam. Sus ko. Buti pa itong si Erwin Tulfo, may utak eh. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong. Yung isa, card games. Na nakakahiya naman. Di ba? Ang doon, ang nakaka-imber na doon, sumasagot pa. Dine-deny pa niya yung kongresista. Ay nako. Rumarason pa kasi. Hindi daw siya naglalaro. Nanunood lang daw siya. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Ay nako. We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income, of course, we understand that. Pero we also have to weigh yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Galing na mismo sa kanyang bibig mawawala yung income, meaning to say, para mo na ring inamin Erwin Tulfo na may mga ilang mga kongresista at mga malalaking government officials ang mga pagmamay-ari dito sa online gambling na ito. Ako, gusto kong tanungin si Bongbong Marcos. Kaya ba, Bongbong Marcos, hindi mo nabanggit itong online gambling na ito during your SONA? Kasi meron kang mga kaibigan na pagmamay-ari dito sa online gambling? Kaya ba, hindi mo... Nagtatanong ako Wala akong alam, wala akong kakilala, pero nagtatanong lang ako. Kasi kami po'y nagtataka, bakit hindi nyo binanggit ang online gambling? Sana nagsigawan rin itong mga kongresista na manhid kung binanggit mo yun. O hindi ko alam baka nakalimutan na niya. Baka banggitin niya sana yon pero hindi niya nabanggit kasi nag-standing ovation na. Hindi natin alam, okay? Kaya natapos na. So ano ba talaga? Okay? Nabanggit ko sa inyo, mga bata hindi na nag-aaral, hindi Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman